Ang mapilit lang, ito lang legislative, mga Quadcom, na hindi naman nila ito trabaho. Executive function na ito, bakit pinipilit nila na papasukin ang ICC? Pati yung mga testimonial evidence na lumabas sa Quadcom. Gusto nilang ang Philippine government is isasubmit sa ICC. Sabi ni Soljen Guevara, hindi na kailangan. What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si General Macanas mga kababayan. Binasag ni Soljen Guevara itong kagustuhan ng Quadcom na ipasok ang ICC upang maeresto nga itong si FPRRD na wika niya hindi na kailangan yun, no? Na hindi na kailangan pang makialam ng mga ICC sapagkat walang jurisdiction ang mga ito at may hustisya namang nangyayari sa ating bansa. Na ngayong nabalita na handang humarap si Tatay Digong sa Quadcom, pinapalaki na lamang ng mga pulpol na kongreso ang usapin patungkol sa kampanya laban sa droga ng mga Duterte. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, bago tayo dumako dito sa video na ito, ating pasadahan itong bali-balita para sa mga kababayan nating OFW na magkakaroon di umano ng internet voting, no? Na makakaboto na ang mga OFW natin sa pamamagitan ng social media. Naku po, huwag kayong magpadala dito mga kababayan sapagkat dadayain lamang kayo or gagamiting instrumento ito nila Tambali sa bungit upang ang boto nyo manakaw din. Na kaysa ang maboto nyo ang mga partido ng Duterte, baka lumabas sa resulta partido ng mga bangag ang inyong naboto. Naku naman po, huwag kayong pabibiktima dito mga kababayan. Atin niyang pasadahin. Desidido na ang COMELEC na magsagawa ng internet voting para sa mga Pilipino sa ibang bansa sa 2025 national elections. Malaking tulong daw ito para tumaas ang bilang ng mga overseas Filipinos na boboto sa darating na eleksyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Valles. Nanghihinayang daw ang COMELEC na tuwing eleksyon, kakaunti lang ang nakakaboto nating mga kababayan na nagtatrabaho o naninirahan abroad. Noong 2022 elections, 600,000 mula sa 1.6 million registered overseas voters ang bumoto. Dalawa pa lang daw kasi ang paraan para makaboto sila. Voting personally, going to the embassies or consulate, and number two, voting by mail. And probably po almost 90% ng mails na pinapadala namin hindi po binabalik ng mga kababayan po natin. And so, yung pong pupunta sa embahada at konsulada, medyo malayo po talaga yon. Kaya para mas madali ang pagboto ng mga Pilipino sa ibang bansa, napagdesisyonan ng COMELEC na magsagawa ng internet voting sa parating na national at local elections sa 2025. Bagamat hindi pa na ipapasa sa Kongreso ang Overseas Electronic Registration and Voting Bill, itutuloy na raw ito ng COMELEC. Ang COMELEC ay otorisado na maghanap ng ibang paraan ng pagboto basta magkasubmit kami ng report sa ating Kongreso. Mukhang nakalagay naman po sa batas with all... Mukhang nabulungan si Sir. Ba't naman po kayo pumayag dyan, Sir? Due respect ay hindi humingi ng permisyon. Desidido na ang COMELEC na magsagawa ng internet voting para sa mga Pilipino sa ibang bansa. At yun na nga mga kababayan, talagang gagawin ng lahat ng bangag na administrasyong ito upang sila ang manaig sa matagal na panahon. Ngunit hindi tayo papayag doon, lalo na't alam na natin ang kanilang galawan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon. Dahil sa mga pahayag ni Solicitor General Guevara, malaking pag-asa po na hindi talaga makakapasok ang ICC dito sa Pilipinas para yung litisin si dating Pangulong Duterte. Okay. Dito sa nangyaring hearing ng Quadcom, mga kongresista, pilit nila, yung opinion nila is pwedeng papasukin ng ICC. Yun ang lumalabas na gusto nila. Kaya lang, ang ganda yung pahayag ni Solicitor General Guevara na hindi na, wala silang jurisdiction. So itong mga kongresistang ito, pinipilit na mayroong jurisdiction ng ICC.
Ito, napakagandang paliwanag ni Solicitor General Guevara. Parinig ko yung mga exchange of opinion nila, then mamaya dadagdagan ko ng paliwanag. Kung ano ang ibig sabihin ng investigation being commenced by the prosecutor, kung ang inyo pong opinion ay pati preliminary examination stage ay kasama noon, then that is your interpretation, Your Honor. Kaya lamang, yun pong decision ng ICC Appeals Chamber na nangyari po noong July of 2023 ay maliwanag pong explain noong dalawang members of the Appeals Chamber na yun pong pag-exercise ng jurisdiction ay hindi na trigger on a timely basis. At yun po ay makikita natin doon sa dissenting opinion ng mismong presiding judge ng ICC. Unfortunately, yun pong 3 other members of the Appeals Chamber did not make any statement at all about the issue of jurisdiction. Yung pong dalawang minority, ang siyang mayroong very strong statement na hindi na exercise ang jurisdiction at the proper time. At hindi naman po pwedeng forever, perpetually na nakahang yung ganyang klaseng threat sa Philippine government. Kaya po gano'n ang kanilang naging decision. Or even as laymen, when we appeal, we're expected to respect the appeal, whether it is for us or against us. In this case, the appeal by 3-2 was against the Philippines appeal, where the court reiterated its jurisdiction. Is that correct? No. No. Dahil wala nga pong aspect yung decision ng Appeals Chamber na nag-deal with the issue of jurisdiction. Kaya nga po yung issue ng jurisdiction nakahang until now. At yun po ang basihan kung bakit hanggang sa ngayon ay pinapangatawanan ng Philippine government na walang jurisdiction dahil hindi na-exercise po yung jurisdiction na yan at the proper time. Wala pong aspect yung decision ng Appeals Chamber dealing with the issue of jurisdiction. Kasi in-skirt po yan nung tatlong yung 5-member chamber. Yung tatlo po na majority did not make any statement at all about the challenge to jurisdiction. Ang sinabi lang po nila, this is not. At saka mga kababayan, subukan nilang ma-ICC CPRRD, isusunod si Bongit. Kung tutuusin mas marami pang ginawang kabalbalan to ngayon sa gobyerno, no? Tandaan natin mga kababayan, was na binigyan ng kapangyarihan ng ICC, lahat ng mga nauupo sa Malacanang, maaari nang ireklamo ng taong bayan sa mga dayuhan. Subuk-subukan lang nila Bongit, Lisa, Tambaros, nang mabuklat ang kanilang mga baho. The proper time to address the issue of jurisdiction. Kaya po nakahang yung issue ng jurisdiction until now. Okay? So, Kahit lagpas ka na sa... Ipaliwanag ko lang Umalis na ang Pilipinas nag-withdraw tayo sa ICC. Then mamaya, ang prosecutor ng ICC, sinasabi na ituloy pa rin ang paglitis sa war on drugs. So, tinuloy. Mamaya, nag-appeal tayo. Philippine government, nag-appeal. And then, nagdesisyon ang 5-member appeals chamber. 3-2 ang botohan. Ang 3, nagsabi na meron pang jurisdiction. Yung 2, nagsabi na hindi na. Kaya lang yung presiding judge, may dissenting opinion na kini-question niya yung jurisdiction. Okay?
Pati itong dalawa na nag-against, ganon din. May mga dissenting opinion na itong tatlo na bumoto against sa atin, tahimik. Wala lang. Kaya, nakahang. Yun pala ang paliwanag doon na tama ang desisyon ng Pilipinas na manindigan na wala ng jurisdiction. Kahit doon sa appeals, lumalabas na parang natalo tayo dahil 3 ang against us, 2 lang ang pabor. Kaya lang yung presiding judge, meron din siyang dissenting opinion na out of time, yung bang wala na, hindi na napapanahon. Wow. So, ibig sabihin, malaking pag-asa, malaking posibilidad na hindi mag-cooperate ang Philippine government sa ICC. Habang nandyan si Solicitor General Guevara, makakaasa tayo na gagawin niya yung tama. Kaya saludong-saludo ako dito kay Solgen Guevara. Sana rin ang Pangulo manindigan sa kanyang earlier statements. Paulit-ulit niya nang sinasabi. Mula nung senador pa siya, hanggang naging presidente na siya, iisa lang yung statement ng presidente na wala nang jurisdiction ang ICC sa atin. Ang mapilit lang, ito lang legislative, mga quadcom, na hindi naman nila ito trabaho. Executive function na ito, bakit pinipilit nila na papasukin ang ICC? Pati yung mga testimonial evidence na lumabas sa Quadcom. Gusto nilang ang Philippine government is isasubmit sa ICC. Sabi ni Solgen Guevara, hindi na kailangan. Hindi na. Bahala na ang ICC, kasi sabi ng Solicitor General, ang ICC nagmo-monitor din daw sa nangyayaring Quadcom hearing. So bahala ang ICC kung gamitin nila yon na ebidensya sa kanyang pag-prosecute, okay lang. Kasi hindi naman pinagbabawalan ng gobyerno na pumasok ang ICC. They can come anytime. Yun po ang sitwasyon. Kaya lang, ang Philippine government hindi na obligado, is not mandated, na mag-cooperate sa ICC. Kaya sinasabi ng iba dyan na pag may warrant of arrest, hindi ang PNP ba o law enforcement agencies natin walang obligasyon na iserve yung warrant of arrest, which is yun ang tama. Kaya lang merong nag-i-insinuate na pwede ang Interpol. Ipapadaan na nila sa Interpol. So, granting na darating ang panahon, mayroong may issue na warrant of arrest laban kay PRRD, kay Senator Bato at iba pa, at papasok ang Interpol, nako, hindi ko na ma-imagine kung anong mangyari. Anyway, tingnan na lang natin. Basta importante is hindi mag-cooperate ang Philippine government. Sana ganun ang mangyari. Napaka-sakit, napakalungkot na tignan yung pangyari na ang PNP or AFP ba o NBI ang mismong aaresto kay PRRD na Hindi naman papayag ang mga taong bayan na ganun-ganun na lamang na matapos
linisin, supilin ni Tatay Digong ang mga adik, siya pa ang minasama, hindi maaari yun. Nung bago siya umalis sa kanyang pwesto is 88% sa mga respondents sa isang survey nag-approve sa drug war nung kapanahonan niya. At again, pasalamatan natin si Katunying dahil kahit pro-Marcos siya, nagsabi siya ng katotohanan na ang lugar ni Katunying, yung barangay niya sa Nueva Ecija, is tumino ng dahil sa drug war. Ganon na rin si Congressman Goma Gomez na nag-improve o tumahimik ang Ormoc City ng dahil sa drug war. And I believe maraming lugar sa Pilipinas na ganon din ang pangyayari. Naging mas tahimik ang lugar nung panahon ng drug war ng PRRD administrasyon.